Ngayon ay April 6, 2020. Lalong dumarami pa po ang mga lalawigan na naghihigpit at ibinababa ng LGU ang total lockdown. Ang dulot na ibinigay sa atin itong COVID-19 ay sana lalong palapitin ang ating ugnayan sa Panginoon. Dahil ang totoo, Panginoon na lamang ang ating pag-asa. Hayaan po ninyong ibahagi ko sa inyo ang paksa. Ang Panginoon ang ating kaligtasan sa gitna ng kaguluhan. Ang text na pinagkunan dito ay kasama sa ating daily Bible reading today. Ang Lucas chapter 8 verse 22 to 25. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sumakay sa isang bangka si Jesus at ang kanyang mga alagad. Sinabi nila sa kanila, tumawid tayo sa ibayo at ganun nga ang ginawa nila. Nang sila'y naglalayag na, natulog si Jesus. Bumugsok isang malakas na unos at ang bangka ay pinasok ng tubig. Kaya't sila'y nanganib na lumubog. Nilapitan siya ng mga alagad at ginising. Panginoon, Panginoon, mamamatay tayo, sinabi nila. Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin at ang malalaking alon. Tumahimik ang mga ito at bumuti ang panahon. Pagkatapos sinabi niya, nasaan ang inyong pananampalataya? Ngunit sila'y natakot at namangha. Sinabi nila sa isa't isa, sino kaya ito? Inuutusan niya pati ang mga hangin at ang tubig at sinunod naman siya ng mga ito. Bakit ang Panginoon ang ating kaligtasan sa gitna ng kaguluhan? Una nating makita, ang Panginoon ay kasama natin sa kaguluhan. Matatagpuan po natin sa talatang 22 ng Lucas. Isang araw, sumakay sa isang bangka si Jesus at ang kanyang mga alagad. Ganon din sa Mateo chapter 8 verse 23. Sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Yes, hindi tayo iiwan ni pababayaan man ng ating Panginoon. Dapat din natin malaman na hindi lang natin siya nakakasama sa kaligayahan, maging sa kaguluhan o kahirapan din ng buhay. Marami ganitong sinasabi ng mga kapatid natin. Basta kasama ang Lord, hindi tayo maghihirap. Kaya tuloy naglabasan ang maraming tagapangaral na nagbibigay ng maling pag-asa sa ating mga kapatid. Kaya napapaisip ang ibang kapatid natin kapag dumadaan sila ng kahirapan, ay pinarurusahan sila ng Panginoon. Si Job, isang taong may takot sa Diyos at namuhay ng matuwid, subalit dumaan siya sa isang matinding kahirapan. Hindi lang siya namatayan ng mga anak, naubos ang kanyang mga ari-arian at dumapo sa kanya ang isang matinding karamdaman. Ang daming naisulat sa Bible na kasama mismo ng mga alagad ang Panginoon. Pero nagutom sila habang naglalakbay, kaya nang makita ang puno ng igos na walang bunga, ito ay isinumpa. Maraming beses din silang gustong hulihin ng mga naiinggit sa Panginoon. Minsan din pinagtabuyan sila matapos pagalingin ng isang sinasaniban ng masamang espiritu. Sa Genesis, nakita po natin kung paano kasama ng Panginoon si Noe. Sila yung unang family na nag-self-quarantine. The family in lockdown, Noah's Ark. 40 days, 40 nights in the ark. Noah's family was confined in a boat. There was no windows, no balconies, no terraces, no internet, no phone, no TV, no YouTube, Facebook, or Netflix. They only heard the rain. They spent their time praying, loving each other, and caring for the animal. God the Father took care of them as Noah was a man of faith and obeyed His word. Remember, even though there was out there an ocean of viruses and life seems like a stormy ride, our God is watching over us. Do not be afraid. Be faithful to Him and wait patiently.
The rain will stop one day and a rainbow will shine and all will be well again. In Genesis chapter 7 verse 17, sabi doon, 40 days bumaha sa daigdig. Nagsimulang bumaba ang tubig pagkatapos ng 150 days, ayon sa chapter 7 verse 24. Patuloy na humupa ang tubig at pagkaraan ng another 150 days ay mababa na ang baha. Sabi sa Genesis chapter 8 verse 3. Hindi na po natin bibilangin pa yung mga ilang araw na pinalipad ang uwak at ang kalapati. Nakakahilo ng magbilang. Gaano katagal sila Noe sa arko na kasama ang mga hayop doon? Sari-saring amoy na ang nasa loob ng arko. Hindi ba yan kaguluhan at kahirapan? Yan ang pwede nating isipin. Pero kay Noe, masasabi niya, I can do all things through Yahweh who strengthens me. Sapagkat natutunan na nila kasama si Noe kung papaano pakisamahan ang mga hayop at masiyahan sa pagkain na kanilang baon. Kung gusto nilang maligo, magsawa sila sa ulan at sa tubig na nakapaligid sa kanilang arko. Grabing tiniis ang hirap na dinanas nila Noe. Yung 150 days ay 5 months. Tayo po ay more than 3 weeks pa lang naka-quarantine. At talagang mamamatay sila kung hindi sila pumasok sa arko. Totoong may kaguluhan at minsan hindi po natin ito kayang iwasan. Subalit kung kasama natin ang Panginoon, makakaasa tayo ng kapayapaan at kaligtasan. Bakit po? Sapagkat ang pangalawa, ang Panginoon ay may kapangyarihan para sa ating kaligtasan na matatagpuan natin sa talatang 24. Basahin ko po. Nilapitan siya ng mga alagad at ginising, Panginoon, Panginoon, mamamatay tayo, sabi nila. Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin at ang malalaking alon. Tumahimik ang mga ito at bumuti ang panahon. Hanggat hindi po natin lubos na lalaman na ang Panginoon ay may kapangyarihan, gaya ng mga alagad, magtataka rin tayo at magugulat. Tignan po natin ang record ni Mateo. Bago dumating ang chapter 8, ang pagpapagaling sa mga may sakit at pagpapalaya sa mga demonyo ang nakita lamang ng mga alagad sa Panginoon. Kay Lucas naman, katatawag pa lang sa kanila ng Panginoon at di pa nila nakikita ang ibang pwedeng gawin ng Lord. Kay Marcos, dito na nabuo o nakumpleto ang 12 disipulo. Pero bago mag chapter 4, pawang turo din lang ang kanilang naririnig sa Lord at pagpapagaling ang kanilang nasasaksihan. Kaya nang makita nilang sawayin ng Panginoon ang dagat at hangin, ganun na lamang ang kanilang pagkamangha. Nasabi tuloy nila, anong klaseng tao ito? Sabi sa Marcos 4:35 to 41. Sa Lucas chapter 8, 22 to 25, sabi doon, sino kaya ito? At sa Mateo 8, 23 to 27, ano kayang uri ng tao ito? Hindi po kayang pigilan ng tao ang nature. Pero ang COVID-19, kaya. Una, huwag tayong lumabas ng bahay. Pangalawa, maging malinis sa katawan. Pangatlo, magsuot ng mask kung tayo ay lalabas. At pang-apat, lumayo sa tao. Totoong iniingatan tayo ng Panginoon. Kaya ingatan din natin ang ating sarili. Huwag po tayong pasaway. Grace did not save Noah,
obedience did. Paggabi na noon nang sila ay tumawid ng dagat dahil sa dami ng ginawang pagtuturo at pagpapagaling ng Panginoon sa mga tao. Kaya habang tumatawid sila ng dagat ay nakatulog ang Panginoon. Isang napakahimbing na tulog ang naranasan niya. Bakit po? Sapagkat kahit anong lakas ng hangin at hampas ng dagat, hindi pa rin nagigising ang Panginoon. Tignan po natin ang mga talata. Sabi sa Lucas 8:23, nang sila'y naglalayag na, nakatulog si Jesus, bumugso ang isang malakas na unos at ang bangka ay pinasok ng tubig kaya't sila'y nanganib na lumubog. Kay Marcos 4:37, habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno na ng tubig. Mateo 8:23 hanggang 27, lalo na sa talatang 24, biglang bumugso ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Pero balikan po natin ang ilang kabanata. Meron sa mga alagad ang mangingisda at sanay sa dagat. Pero sa pagkakataong ito, sumuko na sila at takot na takot mamatay. Bakit po? Ang hawak nilang tabo na panlimas ng tubig, walang saysay. Dahil kapag pumasok ang tubig sa bangka, ay balde-balde. Kaya ang sabi ng Biblia, halos matabunan na sila o mapuno ng tubig ang kanilang bangka. Pero pansinin po ninyo, hindi sa bulahaw ng kapaligiran nagising ang Panginoon, kundi sa sigaw ng mga alagad. Ang panalangin ng mga alagad ang gumising sa Panginoon. Nararanasan natin ang kapangyarihan ng Panginoon kapag tayo ay dumadalangin. Truly, there is power in praying to the Lord. Basahin ko po yung awit 4:1, 3, and 6. Sagutin mo ang aking pagtawag, O Diyos ng aking kalasag. Sa kagipitan ko, ako'y iyong tinulungan. Kaawaan mo ako ngayon, dalangin ko'y pakinggan. Sabi siya sa talatang 1, ang Diyos na maawain o mahabagin ang ating kalasag. At sa kagipitan ay tinutulungan tayo, sapagkat ang ating dalangin ay kanyang pinakikinggan. Sa talatang 3, dapat malaman na itinalaga ng Lord ang matuwid. At kapag tumatawag sa Lord ang matuwid, ito ay kanyang dinirinig. Sa talatang 6 naman, ang sabi diyan, Panginoon ang pwedeng tumulong sapagkat siya ang totoong mahabagin. Ang tunay na nahahabag ay tiyak gagawa ng tulong. Kaya kapag nagpakita ng mga frontliners, ang mga news foundations, tumatawag ang mga tao at nagpapadala sila ng tulong sa mga nangangailangan. Ang kapangyarihan ng Panginoon ang nagligtas sa kanila. Bakit hindi natatakot ang Panginoon kahit grabe ang bagyo sa dagat? At hindi nga siya nagising sa pagkatulog. Dahil alam ng Panginoon, hindi siya sa dagat mamamatay, kundi sa krus. Tayo ay naging matuwid matapos nating sampalatayanan ang Panginoong Hesus. Kagaya ni Abraham, sinasabi sa Roma 4:3, si Abraham ay ibinilang ng Diyos na matuwid, hindi dahil sa kanyang nagawa, kundi dahil sa pananampalataya niya sa Diyos. At bilang konklusyon, huwag po tayong matakot sa gitna ng kaguluhan, sapagkat kasama natin ang Panginoon at meron siyang kapangyarihan
para sa ating kaligtasan. Magpatuloy lamang po tayo ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Tignan natin ang dalawang sinasabi. Bakit ang Panginoon ang ating kaligtasan sa gitna ng kaguluhan? Una, ang Panginoon ay kasama natin sa kaguluhan. Ang pangalawa, ang Panginoon ay may kapangyarihan para sa ating kaligtasan. Nawa po ang simpleng mensaheng ito ay nakatulong sa inyo para ang Panginoon ay ating tawagan sa gitna ng ganitong kaguluhan. Hayaan niyo pong ibigay ko sa inyo ang basbas. Pagkatapos ninyo magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan, at lakas ng loob, at isang pundasyon na di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Sa kanya ang kapangyarihan magpakailan pa man. Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon.